Panlitan ba ni Joey, gilipinsan mo pagtuo, dili batok sa mga false teachings and false teachers, batok sa kalibutan. Anong tawag? Kasi sabi rin, Sister Prima defending the truth from false teachings, false teachers, o apologetics. Okay. Kung sa kalibutan naman, batok sa against worldliness, against immorality and all sorts. Sanang klaseng ideas outside of the Christian faith. Anong tawag? Polemic. Ano tawag? Polemic. Polemics. Polemic. Ayan. Ano yung language na? P-O-L-E-M-I-C. Idala niyo yung notes sa let's come before the Lord. Let's pray. Father, we bless you, Lord. Salamat din sa iyong kaayo. We honor you once again. Lord, as we proceed with our study and meditation of your word, we pray that your Spirit will continue to empower us. Tagay kami Ginoo o nagdang o panabot na appreciate kayo ang iyong tulong o ang makita na mo ang halaga o importansya ni Ginoo sa aming kinabuhi. Labi na Ginoo sa kalabutan sa aming pagpadayon sa pagtuo, paglambo ini. Salamat Ginoo usab sa iyong pagdasid ka namin. So we trust you for the duration of our study and thank you Lord for being with us with your presence, your Spirit, Lord, ministering to each one of us. This is our prayer for tonight, Lord. Thank you for the spirit of comfort and edification. In Jesus' name. Amen. Nakaruntak na ang padayon ka sa atong study sa rapture. Okay? Tanaw ninyo ang inyong notes. Tanaw na ito sa big screen. Ang kulitunan. Atong itutukan karon ika-third nato ng treatment kini sa maong topic. Pero ikaduhang notes din ako ihatag sa inyo since last year. Si Sister Prima na siya I believe sa module. Kapag tingali ka na may kopya sa katong part 1 ini. The events during the rapture. So, unang-una naman ang introduction ng rapture. So, i-define na ito rapture, explain na ito. And then, ito yung part 2 naman, itutukan na ito the events during the rapture. Kung sa mga panghitabo sa dihang na ay mahitabo pinipagsakdaw sa mga events. So, itutukan na ito ang resurrection. Okay na? Atong gitang awin. So, we discussed the resurrection at tulad sa sulod na screen na gitanaw. I-run lang natin yung screen. Kainong dito dapit sa may after the we already explained the intermediate state. Sinali natin ito, sinabay na natin ito dahil mahalaga din para sagutin yung mga questions. What happened what happened between itawag na between death, no? While waiting for the rapture, while the body of the believers or our bodies, the body of the departed believers while waiting, what happened during that intermediate state at umitan asa ng soul. So at the moment of resurrection, the soul or the spirit of the soul will rejoin with the body. So balik siya nga sa lawas ko at the resurrection day. And we put the resurrection in the context of the rapture. Ano siya event. So kita naman natin ka na. So na ako'y gihatag na illustration sa screen yung near-death experience
natin yung okay, after that, okay. Tanawag yun din. Next, tika ko muna, atras mo tayo. Yeah, no? Ingon din sa report, no? Kung atong tanawon, ang tao nga na-frozen siya sa snow, ingon diya, naka-revive siya from the brink of death after being found in the snow with no cause. Justin Smith, 26, was found after being in the snow for 9 hours. Na-frozen siya for about 9 hours in snow, and miraculously, the guy was being revived. And ang declaration ng mga rescuer and even the police report in the hospital, the man is already dead. And yet, according to the news, naka-revive na siya. So, kita natin diha, according to ABC News. So, ang tawag natin dyan, that is beyond science, ibig sabihin na nun is a miracle, no? That is a mystery of God. Maybe that was not His time yet. Na may purpose ang Ginoo. Okay. So, makita na to. But ang reality din, ipakita lang ako ni sa ako na what happened during that time. So, display natin yung Pentecost Day in connection to the resurrection. Now, let's proceed. So, na ay statement before May 21, 2011. No? Naggulo yung last time na yun. No? Yung year na yun, na ay spread out na news na ang rapture will take place. Or the rapture had been taken place isa May 21, 2011. Pero wala na yung tabo yun, no? End of the world. So, ang yun ang problema pagka nagbutang ka o date. You're trying to explain what is not stated in the scriptures. You do the math, o yung i-explain, muna yung problema. Kasi the Bible is mayroon na itong silent. So, pag hilom ang Biblia, don't add something. In fact, si Jesus mismo, what I mentioned of date. Kaya nga ang rapture, tinatawag siyang the coming, Christ coming is anytime. The imminent return of Christ. Any moment, mabalik ko siya. So, the rapture of the church in 1 Thessalonians 4:13-17, that is the passage. Dito na-mention yung word na harpazo, o being caught out, or translated, or transported to heaven, gisakaw, isaklit, with force. And yun ang statement din. So, the return of the Lord and the rapture of the church. Ako basahan sa verse 13. Brothers, we do not want you to be uninformed or be ignorant about those who have fallen asleep in death. Dili na mo gusto may kamo ay hindi masayod ni o mahimong ingon wala mo ma-inform sa maong kamatuoran, no? May tungod sa mga nangamatay na. Aron ingon diha, dili ka mo mag-uol sama ni atong mga tao kung walay pagtuo, walay paglaom. So that you will not grieve like those who have no hope. So from the Christian perspective, based sa statement ni Paul, atong gitanaw ang death is something positive. That is simply momentary. There is hope. Temporary lang yung kamatayon. Ano yung hope natin? Is the resurrection. So ako kung susultihan ni ini, alam na inyong mga relatives or loved ones who died, those in Christ, o many question ng mga believers na sila na what happened to our departed loved ones? Those who are in Christ. I-disregard na lang ba ito sila? Pasagda na lang sila? What is their future? Yun ang question nila. Is there any security for them? So, in-explain po sa kanila na araw dili mo mag-uol sama sa mga tao sa kalibutan na walay paglaon. Kasi ang perspective ng mga tao sa
lang yung nag-uul ka, tungkol kay na ay human attachment good, hingawon ka. But yung reality nga, what happened to them? Kung sa'y nahitabo sa among mga loved ones, naunsa na sila. So, ang mga tao, mag-uul sila. Labi na ang tao, okay, nawala siya, and that is forever. Sa pagsabot nila. But for us Christians, we approach that something that is positive. Okay? Death is only a what? A translation from one place, from physical world to the spiritual world. Sabi nga natin, death is not a period. That is a comma. Sa sentence pa. Ang isgutan natin. Death is not the end in itself. Okay? That is the beginning of the greater reality. So we have to approach that something positive. Pag yung mga loved ones na ito, ikuha na Ginoo and we know na they are Christians, then we should be happy. Because now they are more comfortable. They are now comforted in the presence of God. They're living in the presence of Christ. Wala na yung pain, wala na yung suffering, wala na yung adlaw-adlaw na struggles. Why? Because now they are in the abode of God, in the very presence of God in heaven. So, hindi na tamaguol. So, yun ginatanaw nato. Dahil so yung mga prayers bitaw nato sa mga wake service o gitawag natong sa funeral o dito sa graveyard, yung mga prayers nato, ang ginapray nato, yung mga mabilin na ng mga nabuhi pa ng mga pahyente. Hindi yung namatay kasi secured na siya sa Ginoo. Hindi na kinahanglan pa nga ato pang adlaw-adlaw ang buwan ko dito nga. Lord, maluwas, hindi umana. Amen? At the moment you receive Christ, you are already saved. Secured na nga. So, ang pinipray natin, yung mga buhi pa, yung comfort for them, no? Na ang Ginoo mo fill in what is lacking in them, mo undergo sila ng adjustment, yung time of mourning, yung sadness, ay comfort gikan sa Ginoo. Yun ang sinasabi natin. Amen? Nya, part sa ating natibilog ng culture, usahay pati patay ko, the birthday pa ka. Amen? Wala birthday ni karon. Kung saan man siya mag-birthday, na-stop naman iyang day. Birthday daw in heaven. Ha? Birthday daw in heaven. Naintindihan nyo? Is there any logic of common sense sa maong practice? Siguro ang term atong gamiton is yung celebrate a memory of our life. Hindi birthday. Wala ka celebrate lang ka sa iyaha ba? Oo. Dumdumon lang. Yan. Pero wala na yung birthday. Nahandong ta ba? Oo. I-commemorate na ito ka celebrate ka. So ako muna doon sa usahay dito. Usahay mo dito. Basahan lang nato atong notes. Lukso sa ato. Namin natin yung Word of God. I appreciate the language good people today. No? That's the beauty of it. We have this hope. No? Now, ayaw nito iba yung eternity sa 80 to 90 years today. Na hindi kauban ng Ginoo. No? Ibig sabihin, preparation ito. Dapat paghandaan natin yung eternity. Yung iba yung isa pa ang mga tao, buhi sila sa ilang kaugalingan, no? Sa kalibutan niya, di wala nang palay Ginoo sa ilang, ha? Isa pag mabuhi kang 200 years, kung endyapon ka, now you will be judged.
Okay? So, dapat paghandaan natin ang eternity. Dili man tanan, dili sa kalibutan. Yung appreciation, yung blessings, maybe you are lacking of these things. You don't receive some, yung mga benefits and privileges na dapat i-enjoy. Maybe yung life is unfair, no? But God is not unfair. Unfair ang Ginoo. One day, no? He will reward you of all your sacrifices para sa Ginoo. Maybe wala yung public applause, wala ka na yung dumili na. But at the day of resurrection, at the bema judgment set of Christ, no? Christ will announce you and you will receive your reward. Naipa na natin. Yun usa sa mga bitang na doon nagkagi ka ng ating puso. Dito na ito ikabo. Tagalog pa doon natin hinuhugot yung kalakasan natin. Kasi pag wala tayong hope, wala ito naghintay, ay puro problema nga hinaharap natin araw-araw. Amen? Diba? Hindi na na-feel yun. Matanaw ka sa tao, wala yung Ginoo. Bago na naman yung car niya. Ako, sige handle mo, ayun ko'y car, bisan, bicycle. Diba? Kung sa'yo magtanaw mo, ano ba? No? Sa'yo, ang definition ko sa kinabuhi na atong mga butang, ano sabi ni Jesus? Man shall not live by what? By material and temporal riches. Life is not defined by economic security, but by every word that becomes alive coming from the mouth of God. You breathe because of the promises of God. And every single day, we see the work of God. We are sensitive how the hand of God working behind the scene of all the circumstances, the ups and downs at itong biyahihan. Importante yung resurrection. So I tell you sa Pilipos, so that you will not live like those people who have no hope. Sa verse 13. Sa Binisaya pa mga igsuon buot kami nga masayod kamo. Na sa kamatuoran may tulog iadto na amatay na aron dili kamo mabuol sama sa mga tao nga walay paglaban. Kung igsuon yung kabuol nato sa mga departed loved ones nato God, yung Christian, temporary lang God na. Ang idea ni Paul din, magkinabuhi ka nga gaguol ba? No? Nabisan kita, mag-uol ka kadiyot. Pero tungkol kayo nakasunod ka sa kamatuoran, notice, yung emotion, no? Mabawi siya, ma-reverse it siya. Bisang tuod, nag-uol ka, kay ginawag ka, pero there is a greater blessing na realize mo ka na. Hindi na mag-uol. Now, sa 1 Thessalonians 4:14, kita nagtuo nga si Jesus na matay o nabanhaw, busa tungod kang Jesus, banhawon o dadon sa Diyos, uban kaniya, kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Banhawon o dadon sa Diyos, uban kaniya, kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. And sa verse 15, ang pagtulunan sa Ginoo nga itudlo namo kaninyo mao kini, kita mabuhi. At the time to rapture, kita nga nagpabiling nga buhi, wala namatay, may tabo sa ato. Kita mabuhi pa. It's ang istorya niya din eh. It's ang original audience din eh. The believers in Thessalonica. Na ba siya application sa ato? Naa, because we are part of the body of Christ.
Christ. This is for all believers. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo na mo kanyo mao kini kita mabuhi pa ni inig-balik sa Ginoo dili mag-una niya adto na matay na. Dili ta mag-una. Unsa kita mo? Doon na siya. Tanawa ninyo. Nang lupad na sila. Yan. So sa verse 16, unya mabati ang singgit sa pagmando o ang tingog sa archangel. Nabi mo? Yung mga archangel, mga di ordinary angel itong archangel ito. Gitawag nato kanya mga prince. Ingon man ang lanog sa trumpeta sa Diyos o mupunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Mao pa nito. Na verse 17. Unya kita nga buhi, unsa nito mo? Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw bayawon uban kanila. So naay resurrection. Pag uban sa resurrection God, katong mga nagpabiling na buhi, bayawon sila. Kauban sa mga nabanhaw, dungan good dito sa Ginoo. Ang paligong basa, unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw bayawon uban kanila. Unsa ni kanila? Katong mga nangamatay nga nabanhaw. Uban kanila dito sa mga panganod aron magsugat sa Ginoo. O kita unya uban ang kanunay sa Ginoo. So wala ni pagkabulag yun. That is a permanent. Imo natong gitawag natong mapanag-uban. We are gathered together in Christ, and that togetherness with Christ is throughout eternity. Hindi na tayo magulang. Kanunay sa Ginoo. Busa. Tanawa verse 18. Very strong statement itong 18. Kaya, yung doctrine or teaching of the last days about the coming of Christ is a sort of encouragement and comfort for us. Alam mo gino niya, busa. Pag dinisagay ka mo, tulog ni ini, paglauma. So, ganito na to yung lens of the teaching of the future about the second coming of Christ as what? As an instrument or tool for encouragement. Alam mo, dalawang klaseng, sabi nga ni Paul, dalawang klaseng itawag na itong element to provide comfort for us. There are two kinds, there are two elements to provide comfort for us. First, the promise about the future, the blessed hope, according to Romans chapter 8. Second, the comfort of the Holy Spirit. Okay? In the present time, when we wait for the coming of the Lord, when we wait the appearance of the Lord Jesus Christ. So at present, the Holy Spirit keep interceding for us because we do not know how to pray. Romans 8:26. Ang ginamit na language dito, in the same manner, another way to say, in the same comfort, in the same encouragement, at the present time, the Holy Spirit helping us, interceding for us, because we do not know how to pray. So, kasi kahatag na to encouragement to continue on with our journey. Gadasig ka na to. Is the present comfort of the Holy Spirit. But aside from the present comfort of the Holy Spirit, we are looking forward to the coming of the Lord Jesus Christ. His glorious appearing. That's another greater comfort for us. Okay? Kaya pagdating mo sa verse 18, we interpret our present reality
from the lens of eternity. Atong tan-awon ang atong kahimtang karon sa mata ng mga umaabot good. Basahon nato ang atong kahimtang ug realidad sa lente ng kamatuoran may tungod sa pagbalik ni Kristo aron makakaplag kita o madasig ka. Kaya pag tinunod sa church yung teaching or yung doctrine of the last days, minus yung atong ulo. Kasi abi na ito, kinabuhi karon lang. Ipis kayo yung pagsabot. Nung nalampag kayo ng matuuran sa unahan, wala na ito isulti. So, mao ka na ang exhort. O, may tabo karon sa rapture. Wala na. Kanina na ng good ni Brother Marcos ang nabiling. Yan ang may tabo sa rapture. Kaya nga, bisan pa yung damit mo, saan tawag na ito? Very expensive gold. Tuxedo. Kung baka naka-Rolex ka pa ng worth 1M, no? O yung shoes mo siguro talagang from Italy. Wow! Na talagang leather. Made good siya. Diba? Maiwan mo yun lahat. Hindi madala sa langit yun. Kana kung ilalang i-project ang at the rapture pala. Notice, ito magiging image na. Ikalit yun eh. The Bible in the twinkling of an eye. Ang original language sa Greek noon, mas paspas pa sa paminok. Wala may laing good na illustration na gigamit ko dito nga language. In the blink of an eye, very sudden, kalit lagod na. Wala na sa inyo tubangan si Sister Pino. Yung kanya na lang na pagoda shoes ang naiwan. Pagoda din, ha? Hindi nga sa'yo. Mahal ka ng pagoda. Diba? Oo. Yan, akala ninyo yung although yung mga tao di makasabot na rapture na, so naapoy gitawag na itong confusion. Yung mga report sa social media, try to imagine that, yung mga report sa social media, yung mga mainstream media, kita na na po kung sa ato pa, meron tayo Channel 7, nagpapit Channel 2 lang. Channel 7, yung mga media reporters ko, mga newscasters, ay grabe report, na tayo. Iba-ibang version ng story yun. Iba-ibang fake news din nilalabas. Baka, kinuha ng ng mga dyan. Alien. So, iba-ibang kwento yun. O siguro, biglang, kinidnap sila. So, naay yung structural evil yun. Yung mga tao na human trafficking. Uwa, tanan. Pero grabe pag-kidnap mo. Na-drive pero plano ng huwag kalit. Imagine ka ang piloto niya, Christian ka. Na-drive ka sa iyong plano. Make sure na yung mga nakasakay ko, Christian ka na. Na hindi ka Christian. Kauban ka crash dito sa iyong plano. Ito, train, auto, boat, tanang klaseng good na, normal na, operation good ni Ana, nasakyanan. At imagine ikaw yung angkas God, nagsakay ka kay Sister Dada sa kanyang tricycle. Make sure that pinuog ka Christian. Pero paano nita nag-drive Sister Dada? Nawa na siya kalit. Di ba tarantag ka karoon ko? Sa ano mo, alam mo muhunong na holy yung kanyang butong kalit sa hulong. Gingan na lang, para gusto mong imagine ninyo ba? What would happen? There is so much chaos, guys. Yung mga planta na nag-ooperate good tao, magulo yun. Try to imagine yung mga online business
digital, ano lang kakaayo karon, nag-operate ka sa electronics ka na. Mabuang na tanan. Kaya wala na taon. Kung Christian, ang lisod kung ikaw yung gawali kada Sunday, yan naabtan o rapture ng muro, pag-imbrod. At ikaw lang ang napilin. Naisandila na, di ba? O, sa to? O, last movie na, ang ganda na si Nicolas Cage, di ba? Di ba? Napo yung nga version. O, kasi lain-lain ang view ng rapture eh. Iba daw mabilig, nga na. So, mo lang, na yung mga nabilig. Pero ang conclusion na nato ganito, ang marapture lang sa Bible, Christian. So, ang dili marapture, dili Christian, hindi siya born again. It means hindi siya saved. Nya ang rapture dito, gitwa kayo dito nga ang uban mabili only those who are mature and spiritual, those who are watching and waiting for the Lord's coming will be taken. While those who are babes in Christ, immature, still compromising, very carnal, like the Corinthians, they will be left behind. Wala mag-ingon niya. Ingon niya, all. Sige, hindi ka ba sa all? Wala. Tanan mo. Regardless of your spirituality or maturity. Kasi in Christian life is a journey. Wala pa man sa point of perfection. Iba yung pace natin, iba, paspas ang dapat nila. O, i-grow na sila. Ikaw, nagkakamang, inuhang na kauski ko. Tulimbang ko ka. No? Pero at least, ang point na lang, na-improving yung mga Christian yun di ay na. No? Iluhina na yun iyang pace good kayo. Iyang pag-respond sa obedience good ihas, ginuo ba? Nya, pagkatubang natin sa Ginoo, di ba mayroon na, okay, kaya yung grado, 80, check. No? Ang sunod pa ito, 75. Sige na lang. Hindi mo na yung grado niya. Trabaho mo na Ginoo sa ato. Amen? So regardless of your maturity, i-anak ka sa Ginoo that make sure you are a genuine, born-again believer. Yun ang concern ko. Daghang simbahan sa ating panahon karon. Eh di, isa sa mga istorya ko niya na yung evangelist na kasi nag-iso kayo sa pagko. Si Paul Washer. Pero very strong statement, ayun siya na, most of the church group ang naasa sa sunod na congregation ay mga professing believers. Professing! Not real believers. Ipasabot ang ilang Christianity ano lang, lip service lang, external lang doon siya, pasad lang doon siya, sa gawas lang. Pero dili yun ang change na experience nila sa sunod. So, importante yun. Kaya may mga compromises ang isang Kristiyano. You still have the chance na make sure. Yung ang Biblia ganit, examine yourself if you are truly in the faith. Kung tinuod ka ba talaga ng Christian, examine mo. Diba? Kailangan mo, Lord, wala ka ba provision? Naapa? Mga ganun ba? No? May hindi ka tuwid na nila vision na agihapon. Diba? Hindi na yung kumuha ngayon, Lord. Init kay ka, usakat si Mana, o kasi Mana, usakat wala, initan ni mo, aso-asukas kay Ginoo. After 1 month, asa na? Wala. And, wala din na ako giingon, na dili ka mo aging may ana. Ang point lang na ko, isang gaamit ka ging ana, gain-prove ka, there is that evidence of change in you. Makita natin yung transforming power ng Spirit sa life mo. Nagbubunga ka ng Galatians chapter 5, verse 22 to 23. The fruit of, the work of, the outcome of, the
result of the Holy Spirit, maunan siya ang bunga sa ating kinabuhi. Love, patience, yung gagruta na sa mga virtues, mga godly qualities. We will be like Christ at the moment of resurrection. O tanaw ang sulungit ako at pinangga ay good sila. Hindi na na-imagine ko. Wala na yung mga tao doon ang kuha. Ayan, yung driver ko ng truck. Wala na ang driver. Now, makutanong ko sa inyo. Ito yung assumption na may tao. Malapit ba siya sa reality at the moment of the rapture? Patinig? Malapit. Ha? Wala tayong pwedeng gamitin example kasi very sudden yun eh. And padayong gumagawa ng normal mo ng mga yung routine mo everyday. So, kalit na ito mo. Wala may biglang mo kalit dito. Nice. Murag ano ba? Murag ito. Sirin pa na? Oo. Kalit lang po na sa langit. Kalit. Tanang tao kumulong. Wala may nga na. Kalit na siya. Nalisod na mag-auban ng gumaban. Kunya, ya-assure ka ng imong loved one o yung spouse di mo di Christian. Ito yung the moment of truth. You will know that deep inside your heart kung Christian ka. Pabalutan mo. The Holy Spirit bear witness with your spirit that you are a child of God. So ito na 100 siya. Now, believers' final destiny, asa ang ang destino? Is the new earth where resurrected bodies are perfect for everlasting life, free from curse, decay, and death, offering much to look forward to. Diba itong concept natin? Pupunta tayo sa langit! Tanan. Pero saan ang final destiny ng mga believers? There will be a new heaven and new earth. Diba? New heaven is a new earth. New outer space, new sky, and then new earth. Entire physical universe. Bago na tayo. Hindi ito yung parang sa Disney o mga cartoons na halangit na naman. Hindi. Nandyan yung earth. Bago na lang siya. Ano pa yung driver niya yung kundo? Yung earth? So, kung siya yung driver niya ng kundo, i-imagine ko lang. Hindi na siguro tayo sige. Naghanap kayo pag iniisip ko na. Okay. So, okay. New heavens man and new earth. New earth man. New heavens and new earth. Parang ang Ginoo, ginisip niya yung kalibutan. Paano mo nag-receive? Global receive. Pero hindi itong ginisip lang yung time. Alagang may bangko tanan. Pagkugod tanan. Bagong sapatos. Oo, ayan. Ayan, pagkugod tanan sa topic ng millennium taas kahit. Magkita ay sa Jehovah's Witness din. Magkita ay ka sa Jehovah's Witness. Jehovah's Witness. Silingan. Ito yung heavens. Example ng good na siya. Okay. The resurrected bodies will be spiritual, glorious, free from limitations and imperfections, no longer limited by earthly existence, and capable of eternal life in the presence of God. Wala na kayo limitations. Free na ka. No imperfections. Higpit na buka.
That is a spiritual, glorious body. So, ang atong concept sa spiritual body, dili ghost life na walay flesh and bone. Glorious body, totally restored, but heavenly spiritual body. Dili na siya yung earthly, mortal, na mo-undergo ng aging process, na mamatay, with all the flaws and weaknesses and imperfections. Kundi, this is truly perfect yun. The body, life, the glorious body of Christ. Ito na, ito. So, wala na limitasyon, wala na kamatayan. Di ba kalong matag-life good na, ka na mag-enjoy ta forever? Amen? Diba? Kinsa sa inyo, ito sa mga babae ito. Okay, sa isang araw, kapilang mo atubang sa amin. Kadaagi. Kadaghan. Kanya kung sa'yo mabantayan, kami mga lalaki, hindi masyado kasi yun eh. Di ba? Iba yung lalaki kasi, yung mag-isip, no? Iba din yung babae. So, mas conscious ta mga babae na kapag ito. Pero kami mga lalaki, mabantayan din namin yun. No? Di ba? Okay. Pag humanap ka sa salamin, ano nakikita mo? Ha? Yung 27 years old o yung 55 years old? Ha? 55. Oh, di ba? Tanawan nito sa inyong dating picture na kikit pa din. Okay. Di ba? Di ba kita, di ba? At the resurrection day, perfect ka. Wala yung apanin mo. Ha? Oh, wala na. Di ba? Wala na. Ibig sabihin, wala yung imperfection yun. Itatanan. Question. Mariting pagyapon ba yung original yung face? Sige nga. Mabataan niya. Entertain siya na ito. Okay. Walang silent na yung Biblia, no? Sige ko, no? Ato po ng tubagon. What do you think, guys? Wala kay Baji Lucky. Ha? Ano ka? Ano ka? Aplodytes? Man-gender na Na walang gender? Sana may tawag na Dili, ang point dito, in terms of importance before the Lord, but you retain your gender, your masculinity, and your femininity. Your total personality as a person, as individual, nakibuhat ka sa Ginoo. Oo. Maritin pa magyapon yung imong race. Sige nga, tingnan nga natin. Ano ba yung mga permanents na butang, o permanent na butang, nga naa sa ato, di na ito ma-alter, di na ito ma-change. Every tribe, every tongue. Race na ito. Isa pa? Parents. Ha? Imong parents. Imong parents. Di ba yun na nga, sana, mga Amerikano, yung Pilicano, pinangalan ka sa Nigeria eh. Hindi mo pwede kung pusbunod na. So na yung mga ingana, maritain ba na ito yung mga permanent? Ikaw yung second in the family, for example, ikaw yung eldest. Ibutala lang nato yung race mo and your personality, your individuality, including your face. Maritain pa ba? Maritain good. Tagatagog clue. Kung sa'yo may tapo na to at the resurrection. Mag-glorified body. We will be like Christ. Okay, pagkatagod mo. Na-dissolve ba yung race ni Christ? Okay. Na-retain ba yung iyang physical features? Na-retain. Na-retain. True. Glorified At sa glorified sa Lord sa resurrection day, kamukha ko si Amerikano na. Carla Avellana. O kaya si Marlon de la Reva. O kaya sa lalaki si Ida. Hindi, iba na yun eh. Glorious ka na eh. That is something different yung radiance na ito.
Hindi na ka makakita ng kapal, Lord. Parang perfect naman. Perfect, good. Okay, we discuss more of that, no? Buhol mga igsoon. So, yes. Ayan. Ma-retain ba ang language? Let's see, bumuyo ka sa earth. Alam ko, hindi Ano ha? Silent ang ano, Ana. Gina-assume na to. Okay? Can we find anong language na lang? New tanan. New heavens and new earth. Ma-remove na ba ang tawag itong the Tower of Babel na curse? Yung confusion of language? Yeah. Diba sa una, kinsay mag-read, ang ilang language mo yung supi. So, ka naman tayo mag-read si Jesus man. So, tanong tawag yun. Hodyo mo si Jesus. Mag-Hebrew na Okay. talaga. Okay, ito ang assumption. Of course, sa dala sa kalimutan karon we can understand naman, di ba? Anong universal language niya? English. English, the medium of communication. Well, I believe during that time, mas advanced pa. Yan ang idea na ko. Mas advanced pa. In my view, wala tayong problema pagkakot sa communication. Try to imagine, nung create si Adam, earthly body pa yun. Before the fall, wow, Adam is really genius. It's like a Superman. Okay? Now, we are talking about glorified being, hindi yung earthly being. No. Kasi lahat ng imperfection pumasok sa tao because of the curse. So at that time, mag-advance yung knowledge, lalo na, and we have the perfect knowledge, no? Na ngayon natong mahitungol sa atong pagkahibalo sa Ginoo. The only limitation is this. We cannot reach to the point of understanding who God is in His fullness. Only those being revealed to us. Ang mga butang ipadayan ka natin. Because if we can understand God the way He understands Himself, then we are God. Would you agree? Even angels cannot fathom that. Dili nila mag-grasp, maabot ka na. And so, because we are created beings, humans, mga igsoon, although at the day of the resurrection, iba na yung level natin. Maintindihan na, ang mga punta dili clear sa ato karon, mas clear na. There is clarity. There is healing. Yan. Diskutan ko na pugol in details. No? Pasig ng tadini. Okay. Next. The glorified body. The glorified body, ang mahimayang mga lawas, yung diha, will be imperishable. Hindi na malunod. They do not decay or die like our present perishable bodies. Sa Acts 15 verse 42, hindi na malunod. Our future bodies will not be tainted with the shame of sin. Wala na guilt. Wala na sala. They will be powerful, not weak. Wow. No? Powerful good ang mga lawas good na ito. Dili na tingali kapuyo. Dili na yun kapuyon. No? Ang tawag din spiritual body. Anong itawag ko sa spiritual body? They will be spiritual bodies, not natural bodies or earthly body. So sa Acts, tingnan na natin, tama ba yung reference ko? Open your Bible sa Acts 15. I think hindi action. Paki-correct lang. I think 1 Corinthians 15. Nasa inyong notes ba? Tingnan yung notes ninyo. Kasi hindi Acts 15. 1 Corinthians 15. So, hindi action. That is 1 Corinthians 15, 44, 1 Corinthians 15, 45 to 46. Okay, anong language na yun? So, lahat ng isgutan natin na glorified body, dili action. Okay, that is 1 Corinthians 15 lahat.
Okay. 1 Corinthians 15. Nakainit ba yan? O, paki-check, paki-correct lang yan. Okay. 1 Corinthians 15:44. Jesus is the prototype. Ibig sabihin, is the model, the example of glorified bodies. So, asa ito kuhaon na itong model para sa maong lawas sa pagkabanhaw, yung glorified body, yung lawas ng Kristo. When our natural bodies take after Adam, si Adam ang atong example. So that is 1 Corinthians 15. Spiritual bodies does not mean immaterial or ghost-like. Dili siya murag as a spirit siya ba, na wala siya, dili siya visible or wala siya physical form. Bitawag siyang spiritual, they are spiritual because their source is God by means of resurrection and glorification. Bible verses, especially in the New Testament, suggest a conscious soul after death with believers present with God, awaiting a future resurrection and eternal life. Yan mga references natin. Okay, so the believers exist in a state of consciousness after death, either in Christ's presence or in the place of torment for unbelievers. The ultimate hope is the resurrection. Resurrection of the unbelievers at ang tanawang po. Pagkabanhawan po sila, pero asa sila paingon? According to Daniel. Paingon sila sa shame and everlasting contempt. Now listen to this. O sa'y kalainan sa resurrected body ng mga believers o sa resurrected body ng mga unbelievers. Mag-resurrect lang ang mga unbelievers at the final judgment. Okay? Ang sa rapture na resurrection, diskutan na po, is for the church and the believers. Pero i-depreciate. Anong klaseng lawas meron ang mga magtutuon ni Kristo? Okay? Kung sa po yung klaseng na lawas meron ang mga dili magtutuon at the day of the resurrection. Sige. Di ba tawag natin sa lawas doon ng pagkabanhaw? Glorified body. So, anong lawas doon sa mga mabanhaw doon? Hindi na magtotoo. Sister Julie. Horrible body. Okay. Ano tawag? Ayan. Magandang i-entertain yan. Kasi yung kung mag-resurrect sila in the same natural bodies, earthly, no, na body, yung natural fire lang yun. Pwede kang i-burn doon. Pwede kang ma-consume. Very obvious. No? Yung mga sunog-sunog doon, talagang masunog ka kung natural body. In other words, God will provide a different kind of body suited to endure the eternal fire of what? Of hell or the lake of fire. The eternal punishment. Kasi ang suffering pwede. Kung natural body sa resurrection nun, wala pa'y kilala kasi God's good look. Wala. Sunod ka na. So there's a kind of body happen sa ilaha. Not the same as the glorious body of the believers. Kasi yung body na ito, kapalit kay Christ. Kapag yung point ko, kasi paano ka mo suffer sa head o dito sa lake of fire na hindi mo yung yung suffering na yun, ang flame dito, never extinguished, hindi mapalo. Hangtod sa hangtod. Okay? I do not believe na symbolic lang yun, mayroon na there is no eternal fire. And that is only symbolic. Ang mga sinutan dito, mamatay sila. Eventually, they will end. They will reduce to nothing. Wala na. Sabi ng Bible, everlasting fire. The fire that will never
So, ato na tanawang puhol pag kumawa tayo ng study na sa Book of Revelation. Okay. Next slide. Now, how do we know that the rapture is near? Tanaw sa inyong notes. Kung saan ninyo mahibawan na doon ng rapture? Kasi ang rapture, pwedeng ugma, pwedeng manyang gabi, pwedeng sunod si Mana, walang iwan. At any moment po siya. Denial of faith. So how do we know na doon na ang rapture? Denial of faith. Sa mga signs. Number 1, kasi gusto mo basa. There is a Denial of faith. denial of Faith. faith. Ayan. Understanding the signs of the approaching rapture requires careful examination of biblical warnings and spiritual discernment. The rapture emphasizes several key signs or indications or indicators that signal the nearness of Christ's return. Padulo ng Ginoo na yung mga timailan. Especially through the prevalence of spiritual decline. Makita niyo mga tao na palayo na sa Ginoo. There's a spiritual decline and moral decay. Ang mga tao din na mutuo o moralidad. So here are 5 critical signs or important signs, each supported by biblical references with practical and theological insights. Number 1, the denial of faith. Kinsay gusto mo hulunte o basa sa 1 Timothy 4, 1 and 2. Almost done. 20 minutes. Time. So, tingnan, ibasa mo na lang na ako. 1 Timothy Kinsay gusto mo 4. basa o Sister Prima? Kindly. 4, 1 and 2. Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars, whose conscience are seared, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Ayan. Now, the Spirit expressly says, in the last days or in later times, some will depart from the faith. Daghan ang mutalikod, ang ubang mutalikod sa pagtuo. Nagtuo sila, pero later mutalikod sila sa pagtuo. Giving heed or giving attention to deceiving spirits and doctrines of demons. Mas tagaan pa nila luna o atensyon ang mga unsaman, ang mga bakakong mga espiritu o mga pagtulunan sa yawa. Dili sila aware na sa yawa na they are being deceived. Speaking lies in hypocrisy. But pasabot sila gastorya o mga unsaman, mga bakak, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. Tanawa yung language. May mga konsensya nila, kung saman, seared or burned with a hot iron. It's like, kita ka ng mga putaw-bitaw nga gabaga, nagibutan sa kayo. Yung mga konsensya nila ay grabe good sila ka. May mo na ito. Ni-dive yun sila dito sa mga unsaman. Mga pagtulunan good na dili sa Ginoo. You know, as the end approaches, sadyang ang padayo na, duol na, mahuman ang panahon, many will abandon genuine faith. Daghan ang talikod mo. Succumbing to false teachings and spiritual deceptions. This denial of faith manifests in a rejection of biblical truth. Very clear. Di na sa utos Bible. Di sila maminaw sa evangelical faith. The true doctrines, teaching of scriptures, di na natuon ang authority ng Word of God. Leading believers astray. Ang mga magtotoo
remain rooted in scriptures na magpabiling ta diha na mugamot sa pulong sa Diyos sa kasulatan. Vigilant or watchful against doctrinal errors. Bantayan natin yung mga false teachings, mga doctrinal fallacy or errors. And committed to authentic faith. Nakita-gitagaan din nato, gikapos din nato ang tinuod na pagtuo. Theologically, it emphasizes the importance of perseverance and the danger of apathy. Gitagaan importansya din sa maong pagtulunan ang atong paglahutay o ang danger ng spiritual apathy. Kabalo siya apathy, kanang walay pakialam. Okay na lang, Lord, wala. Simba ta karon okay ra, wala akong paki. No? Bangsa ta sa Word of God, pray ta. There is a spiritual apathy, lack of appetite for the Lord. There is spiritual laxity or yung atong laziness. Wala ni kainit, wala yung kadasig, wala yung commitment. Puro na lang dito nakapokus sa mga temporal na mga concerns, ang iyang panginabuhi, ang iyang trabaho, na digtanan niyang kimo. That's the danger. Labi na ang pagtalikod sa pagpuo. Pangutana, nung isulti ni forward ka na kay Timothy, anong panahon niyo? That is the first century church. Kanang nahitabo dito, ang isulti niya, there will be a denial of faith. Sa ilan ba nahitabo yun? So there is a progression of that denial. So first century, second, third, fourth, ikapilang century na takaroon? 21st century. This truth is more obvious sa atong time karon. There's so much worldliness. Yung mga Christians karon, even pastors, yung sayaw ni Elias, Lord, yung sayaw sa church. Naalala Alam mo, ang ilang move sa workplace. Oh, pati ka pa. We want mga praise and worship karon ng mga celebration. Kasi ang uban, nagsulukso na lang. Mga calisthenics. Mga chat-chata. Di nga kay Kristo. Sayaw, God na. There is joy kayo ng problema. Superficial lang usahay. Dili good siya coming from a worshiping heart. Hindi ka worshipper sa inyo. Nausap ko itong mga nadayaw. Tuwanan ang badji ng lakili. Pero mantanan, no? Tuwanan, ibalintong na. May compromise na. Questionan pa rin mo kung Christian na ito. It's happening now. Naghalang ng talikod yun. Now, the reason why sa 1 John na ito, if my memory serves right, I forgot the specific, pero gigon dito. Specific verse. The reason why ang hinungdan nga nung ibiya sila kanato tungod sa sinungdanan, dili sila tinuod na kauban nato. In other words, kung ikaw really part of the body of Christ, regardless of your denominations, pwede mo transfer ka ng church. Pero dili ka pwedeng mapiha sa inyo. Tinawag na? Sige ka sa Methodist, transfer ka sa Presbyterian, o transfer ka sa Baptist, pero nagpadayon ka kung ka ng Christian. Naintindihan nyo? Pero ka nang wala kay conviction, ibiya ka sa gimon, ibalik ka sa kalibutan, kadiyot lang. And that is what? Apostasy. That is what? Ngayon na itong drifting from the faith. Pero hindi mo sa bukuhitos. Balik sa kalibutan. Denial of the faith. Kanya ito dahil si Iglesia niya, ako na tayo, na-reverse ko siya, tanangan ito uwan, iyan ang i-luwa.
nag-testify siya para sa Ginoo karon, wala na siya. That's the sign na doon na ang pagbalik sa sunod. Denial of Christ's return. Ano sabi ng mga nagkakasipala, mga scoffers? Knowing this first, that the scoffers, 2 Peter 3:3-4, the scoffers will come in the last days, magawas din sila. Ini mga magpasipala o sa Ginoo. Not the word for pasipala, Bisaya. Pasipala. Ha? Magbugal-bugal, mga bugal-bugalon, mga scoffers. Hindi mga tao bugal-bugalon. Binuangan lang yun nila. Katawaan lang yun nila ang Ginoo. Yun din, knowing this first, that scoffers, mga bugal-bugalon will come in the last days. Yun niya, walking according to their own lust, na kinabuhi sila sa ilang kauliling mga utsaman. Mga dautang, mga panganduy. And saying, insulti nila, there is the promise, where is the promise of His coming? So ilang bugal-bugalan, asa nga ang ingon mo, abot ang Ginoo. Yun na, Ginoo. Christianity good is what? It's like a drug to the people, to the masses, like an opiate or opium to the masses. Ano lang ka muna, nahubog lang ka kadiyot, good, no? Ilang binuangan good, mga churches ng mga Christians. Mayroon sila, ingon mo, wabot ng Ginoo. Asa na nag-ingon ko, nagsaad mo siya, mabalik na, wabot na. Where is the promise of His coming? So yung mga mockers, yung mga skeptics, mga walay pagtuo will dismiss the second coming of Christ. Alam mo na yung mga movement ko, yung mga tinuod mo mabado ng Ginoo. Don't you know that the doctrine of the coming of Christ is part of the cardinal doctrines, that is major doctrines? Regardless na naay mo different, there are differences sa mga minor areas, but all churches, all Christian churches, there is an agreement or consensus that we embrace together that Jesus will come. No? He will return. Visible and physical coming of Christ. Mabot siya. Pero yung mga scoffers, mo pa ng ilang gingon. So, dili sila mutuo. Claiming it's a delay or impossible. So this attitude reflects a hardened heart and a rejection of divine authority. Kining ilang pagbugal-bugal, kining pagkakong ilang nag-ibubalik ang Ginoo, nagpakita sa katig-ago sa ilang kasing-kasing pagsalikway nila sa otoridad sa Diyos. For believers, this serves about the coming of Christ as a reminder to hold firmly to the promise of Christ's return, living in anticipation, in hope and holiness. Theologically, it emphasizes the importance of steadfast, of being watchful, no? Steadfast hope and evangelism, warning that doubt and mockery are signs of spiritual decline. So, asa na itong mga Christian kanina itong mga bugal-bugal ng kuyawan ko ano? Ano na lang, hindi na natin itik seriously pagbalik sa Ginoo. Isay na ikaw, decline mo, kaustos ang inyong spirit pamay. Ay, dahil? Okay. Putog na po din mga exon. Kadahin natin kanina. And then we will have another topic. Then bigay na po ang notes. Next meeting natin. So, tingnan nyo sa inyong mga notes. Ito yung mga, basahan na lang ako sa inyo itong, sa itong ikatulo, denial of Christ and denial of Christ's doctrine and the denial of God. Kining mga butang, kung yung mga science ko, na doon na ang rapture. Ang ibig sabihin kung yung atong i-summarize din, yung mark ng pagpalayo sa mga tao sa Ginoo, di na sila matuog
na mutuo kay Kristo, di na sila mutuo sa pagtulunan ni Kristo, di na sila mutuo sa ilan nag-deny ang faith. Kaya mga signs, mga insuon, doon na ba ang rapture? Question, katahit ako ba nakaroon? Very glaring word. Grabe na kayo sa atong time karoon. It means we are now very close. Some preachers and scholars would say we are now in the last of the last days. Make ready. Be ready. Why? Wala ta. Kabalo, hindi mo. Mabuti mo. So, sa pagyan ka may mo ready. As I close. Let's interact for 5 minutes. Sa unsang pagihan, mahimot ang ready while waiting for the coming of the Lord, especially while waiting for the rapture of the church. Sa tanag pa ako. Sa unsang pagihan, mahimot ready. Kinabuhingan, banahan. Unsa pa? Pagampo. Tanawan niya yung mga notes na dito kanan, mga balikan ako na siya. Dili na ito dapat i-reduce o bawasan yung ating involvement. Because that is what? A sign na we also yung natong become more itawag na itong loose na dili na kahit mula committed sa Ginoo. So dapat kawalan tayo walang balik. Dapat yung every Sunday yung worship every Sunday na ata. Except lang kung may mga rason na tungkol na valid yun. Pero kung di naman yung good na tungkol lang kay gingitangan mo ka. Birthday. Don't you know Sunday is the resurrected Sunday? It's, ang purpose ng gatapok ta para isang simbaho na ito ang Ginoo collectively as a church. Kung dito na ito i-express yung tibok simana na ito, ang tanang kaayuhan sa Ginoo, didala na ito during Sunday. We gather and we learn the Word of God. Why? Kasi ito yung strength mo. Ito yung hope mo. You can continue to experience change habang kita padayon katuon sa pulong sa Ginoo. Only the Word of God can change us. Only the Word of God can improve us into holiness. Only the Word of God can bring us closer to Christ, deeper in our faith. So kung wala tayo Sunday, feeding, spiritual nourishment every week, adlaw-adlaw, matang-atuwa mo yung mga dating problema. Nakabalong sana ito i-navigate ko na paano tayo usot doon sa mga problema. But if we are filled with the Word of God, we have enough of those inspiration coming from the Lord, and meron kang wisdom. You know how to respond. You know how to manage yung mga butang-butang na nakita ng lugod sa ibang kumakas by the grace of God. Tagaan kanya ng kahon kung saan mo gawin. Importante yung Sunday. Importante yung fellowship of the believers. Importante yung prayer. Kasi supernatural activity, anything that we do in the church is spiritual, sacred, and supernatural. Do you believe in the practice of prayer? Do you believe na ang Ginoo gigamit ng tool or instrument of prayer? Membership ng church, for example, wakit ako pa yung church sa 500, yung watin sa prayer meeting, pilar ka buo. Ha? Di ba? Nasaan yung commitment mo? Ito pa, dagang Kristohanong dugay na sa Ginoo. Pero wala na buhat ang kuwan sa Ginoo to be disciples. Alam mo, itong ginagawa ko, part lang to. Pero kung wala yung tayo relationship
engagement gold na ibig sabihin na ang kay suot na relasyon, wala, bahatag ng yung information dito. Talang teaching program is just a transfer of information, not discipleship. Because discipleship is a relationship. O natay ko na ato sa ospital, kita sa ato, bumutin ka nito, ibisita. That's discipleship. Kaya tanang training na activity ng ministry ng church with just a mere transfer of information kung wala tayong intimate, personal, and living relationship with one another. Okay. Sa ato ka naman, doon ang balik ang Pinoon na may bisa ko sa kakalap na itutupain. Kanya, ginabisita ninyo, ginagabagan ninyo, buhos, ginaamupo ninyo. Diba? Kinukumusta ninyo. Kumusta ka na? Kumusta yung buhay? Kumusta na ka na? To the point na yung closeness mo, ayaw mo siyang istoryahan ko ng mga yung level of intimacy, yung closeness, makastorya ka ng straight. Yung dalawa, sana na siya. Compromise na siya. Pili ka hadlogan because you care. In fact, the Bible tells us, bear one another's burden. Why? Because in the first place, it was Christ bore the cross as sinners. He bore the cross in our behalf. Siya ang nipasan sa atong palas umundo. We're supposed to be punished o ang tanan natin mga problema and pain and tanan i-answers din. Labi na yung sala natin. In application of the cross, we need also not only the cross of rejection, the cross of persecution, but we also bear the burdens, the load of one another. Parang sinasabi mo, Brad, nahirapan kang pumasang ng pasanin ng problema mo. Allow me to share. Allow me to bear. Bigyan mo ko ng opportunity. I-share mo. Parang gusto mo ventilate mo na, muhinga ka muna, kaya struggle ka. Then, allow me to step in. Usulog sa inyo pinabuhin. Be open, be transparent, don't hide. Ayaw mo sa Christianity, there should be transparency, walay reservation dito, and honesty. Yung loyalty natin to one another only happens because, first and foremost, we are loyal to the Lordship of Christ. That is why we are loyal to one another. When you do good works to everyone, seek first to express that good works. First priority are the people of God, the house of faith. Ayun. Malapit na mo ba niyo ang Ginoo? O niya, some of us, 10 to 15, 20 years, because Ginoo, dapat ito sa katawang ditutukan. Taasan ka mo na antay ditutukan. We're not doing the mission of making disciples. Diba? Di, pastor, nag-tiktok magpudit to God. Hindi mo tiktok mo doon ka. Ano sa iyo na? Magka-express ka sa ato mga kauban. Hindi. Pray mo ako. Nag-struggle ko. You're the only person in Christ. And I want to express yung struggle ko. Nako'y problema pagkabataan ng mga butang. I struggle with this kind of weakness. Please help me. Ganyan. Ikaw naman you protect his privacy or her privacy or the privacy of that couple. Okay, that's right. But if there's really sin, you have to confess it. If you're the leader of the church, you have to confess to your leaders too. Then malapit na mabalik ang Ginoo. Kaya walang iba-iba ng church. Problema natin sa ano ko i-sustain yung fire, yung zeal. Problema yan. If there is no purity in the heart, you cannot maintain the fire. Balikan ko.
If there is no personal holiness, you cannot maintain the zeal and commitment to Christ. Yung nagsusurface na mga problema, that is a sign that there's something wrong with you. Ano nawala yung kainit mo sa iyo? Maybe you have a lot of guilt and compromises sa iyong kinabuhi. This is the right time to make it right because Jesus is coming very soon. Maranatha. Malapit ang dumating. Let us pray. Lord, salamat sa iyong grasya ka ng karoon kagabi mo. Padayon tabangan mo kami mo na sa among mga nakaw sa kinabuhi, Lord. Lord, makita na mo ang imong kamot padayon, Lord, kasapnay ka na mo, namuhat ka na mo. We pray, Lord God, that we can be able to reciprocate, makabalos kami with a kind of commitment, Lord God. Lord, that you expected for us. Ang pag-ampuin mo na pinagi sa katapos na iyong ihatag ka na mo. Lord, mahimo kami padayon na mahimo matinuanon ang dalakaw sa iyong tubangan. Cause us to improve, Lord, spiritual. Cause us to grow in our faith. Cause us, Lord God, to grow deeper in our commitment, Lord God, to you and to your church. Ang pag-ampo, while waiting for your coming, Lord God. Make us more watchful, Lord God, and active and committed to the church. And we pray, Lord God, na Lord, sa among paglakaw, we can continue to glorify your name. Lord, karong gabi sa among pagkamauli, thank you for your covering mercy and protection for each one. Salamat po sa Ginoo for your faithfulness to continue, Lord God, to sustain and to provide for us. Thank you, Lord, for the grace also for us to resume for another day, Lord, and to go back to our